O ano, kumusta guys? Namumula pa rin ba? Puro dashboard pa rin ba lagi mo binabantayan? Mayat maya sa isang araw, nakakalima, 10 kang silip. Tigilan mo na yan. Magpahinga ka naman. Ang gawin mo, mag-focus ka na lang sa pag-upload ng quality video mo. Huwag mo napansinin yung pamumula ng dashboard mo. Kasi kung yun talaga yung magiging batayan mo sa pagpo-post, may stress ka lang dyan. Unang-una, bawat ano mo yan, isang pagkakamali mo lang, isang pagpapahinga mo lang, mamumula ka agad yan. Kaya ako sa'yo, hayaan mo muna yan, mag-focus ka sa pagpo-post. Saka, focus ka rin sa sarili mong mga pag-upload. Hindi na nakapokus ka sa malalaking content creator. Nangyayari kasi ngayon, yung maliliit na content creator, doon sila nakapokus sa pagko-comment, panonood ng live, pagsishare, panonood ng mga lahat ng videos ng malalaking content creator. Kaya yung sarili nila, hindi nila na papansin na hindi na sila nakapag-upload. Hindi na sila active sa pag-upload ng mga reels dahil nga busy-busy sila doon sa panonood sa malalaking content creator. Kung gusto nyo talaga na lumaki ang inyong views, tumaas ang inyong engagement, focus ka lang sa sarili mo, focus ka sa sarili mong pag-upload, focus ka sa sarili mong pagbibideo, pagko-content. Hayaan mo na yung malalaking content creator na yan. Once dumaan naman sa feed mo yan, yung mga upload nila, mga videos nila, saglit mo lang, panoorin mo lang, pero huwag kang magpo-focus. Huwag kang laging naandun sa ano nila. Kasi once naandyan ka, nakakalimutan na yung obligasyon mo bilang content creator. Di ikaw viewers, ikaw ay isang content creator na rin na kagaya nila, ay mag-focus ka sa paggagawa ng content. Ay tuloy-tuloy mo lang yan, huwag ka masyadong mag-focus dyan. Ngayon, katapusan na naman, mag-pay out na naman yung malaking content creator. Papanoorin mo na naman yung makitaan nilang malalaki. Pag napanood mo, mawawalan ka na naman ng gana. Parang maiinggit ka na naman, manliliit ka na naman sa sarili mo. Guys, pag ganito mga katapusan, iwasan nyo munang panoorin. Lalo na yung mga content nila tungkol sa earnings nila. Iwasan mo munang panoorin yan para hindi ka masasaktan. Focus ka lang ulit sa sarili mo. Focus ka ulit sa pagiging content creator mo. Huwag ka na mag-upload. Gumawa ka ng sarili mong mga quality videos. Hayaan mo yung mga malalaking content creator na yan, malalaki na mga yan. Dapat ikaw na maliit, huwag mo hayaang gawin ka pa rin viewers ng mga yan. Maghanap ka ng ibang viewers mo sa pamamagitan ng pag-upload mo ng sarili mong content. Mensahe ko rin sa malalaking content creator, mag-content naman kayo ng para sa maliliit na mga content creator. Ipupush nyo sila kung paano mag-upload, kung paano mag-focus sa sarili nila, hindi na mag-focus sa post nyo, sa video nyo. Kasi nangyayari, magpo-post kayo, magla-live kayo. Siyempre, pupunta yung maliliit na content creator doon sa inyo, manonood, hanggang sa maubos yung oras nila kakapanood sa inyo. Isipin nyo, ilang kayong malalaking content creator. Lahat yan, pinapalo kayo ng maliliit na content creator. Kung lahat kayo sabay-sabay nagpo-post ng video, sabay-sabay nagla-live, wala na panahon ang maliit na content creator na mag-upload ng sarili nila. Kaya nangyayari, ayun, namumula ang dashboard, mababa ang views, mababa ang engagement. Sana tulungan nyo sila sa pamamagitan ng, hindi lang sa pag-promote ng mga profile nila, mga account nila. I-push nyo rin sila na gumawa ng sarili nilang content at mag-focus sila sa paggawa ng sarili nilang content na huwag nilang pabayaan ang sarili nila sa paggagawa ng mga content. Iwas-iwas sila sa pag-focus sa mga videos nyo. Sabihin nyo naman ganyan. Ito, sabihan nyo naman yung maliliit na content creator na hanggat maaari kung paano orin nila kayo, ilang minuto lang, 1 to 2 minutes lang, ulit sila mag-focus. Kasi may obligasyon din sila bilang content creator, obligasyon nilang maggumawa din ng sarili nilang content. Hindi nila obligasyon na mag-focus sa content nyo. Kaya guys, maliit na content creator dyan, ulit-ulitin ko, manood kayo ng video nila, pero huwag yung uubusin ng oras nyo sa kanila. Alalahanin nyo, content creator din kayo, babayaran kayo para gumawa ng content, or sa mga hindi pa binabayaran, focus lang din sa paggawa ng content. Soon as possible, mapapansin din kayo at magkaka-earnings din kayo. Kayo yung lagi nakapokus sa kanila, sa malalaking content creator. Kayo naman, mga malalaking content creator, bilang tulong nyo sa maliliit, sa aming maliliit, i-push nyo kami na gumawa na sarili naming content. I-push nyo kami na huwag mag-focus sa mga content nyo. Push nyo kami na paano din maging content creator na kagaya nyo, kung anong mga ginawa nyo. Hindi yung hahatakin nyo sila. Magla-live ako mamaya, ang akyat kayo. Siyempre, yung mga maliliit na content creator, pupunta yan dun sa inyo. Magpo-focus sa inyo hanggang sa malimutan na niya wala pala siyang upload na content. Hindi na siya nakapag-upload ng content. Nawawala na siya ng ideya na mag-upload ng content. Dahil nga umaasa sila sa content nyo, po-promote nyo or palalakihin nyo. Pero yung totoong pagiging content creator nila ay nalimutan na nila dahil nga sa inyo. Kaya guys, focus lang kayo. Gawa lang ng kahit isang video lang yan sa isang araw. At least quality. Or kahit
1 to 2 days hindi kayo makapag-upload. Kahit picture man lang yan, post nyo or ano. Basta active kayo sa Facebook. Hayaan mo mamula yung dashboard mo. Importante yung support inbox mo na monitor mo, wala kang violation. Pati yung recommendable status mo, i-monitor mo rin. Yun yung mahalaga. Hindi yung dashboard na namumula.